Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 5. Ngayon ko lang napansin, may issue na naman sa parents yung character ko. Pero kung kay Bible Vera, dahil sa hiwalayan ng mga magulang, dito naman kay Claudette, ay dahil sa pag-iwan sa kanya para magtrabaho sa Metro Manila. May mga laitera rin na isisingit. Hays, magagala po sila. After 30 minutes, iika-ikang lumapit ako rito. Sinalubong naman ako ni Timothy at inalalayan patungo sa passenger seat. Uwi na tayo. Oo, wala rin naman akong ibang pupuntahan pa Sa bahay lang ng mag-asawang Timothy at Mary. At sa apartment ko. Hindi option ang bahay ng parents namin dahil bahay nila yon. Bahay lang nila. Hindi namin bahay. Hindi ko to kinikibo sa duration ng biyahe pa uwi. Pagdating sa bahay nila, inabutan namin naroon pa rin ang parents namin ni Mary. Yung tingin nila ay halatang nag-aalala. Lalo na nang makita nilang nakasunod sa akin si Timothy. Bakit kayo magkasama? Iniisip ba ng babaeng ito na pinagtataksila namin si Mary? Ganun ba kababa ang tingin nito sa akin? Sa akin? Ma, nakita ko po kasi si Clau sa labas kanina paalis kaya sinamahan ko na lamang po siya. Magalang na ani ni Timothy. Relief naman ang mga sunod. Kung makita sa mukha ni Mama. Hindi ako nagkomento. Dumiretso tungo sa kwarto ang ginawa ko. Sumasakit na naman ang paa ko tuloy sa kalalakad. Clau, tinig iyon ni Mama. Hindi ko siya pinapasok pero pumasok pa rin siya sa kwartong inuukupahan ko. Inabutan niya akong minamasahe ang binti at paa ko. Gusto mo bang masahihin kita? Offer nito sa akin. Hindi na ho kailangan. Kaya ko ho to. Cold na tugon ko. Humakbang ito patungo sa tabi ko. Naupo sa tabi kahit na obvious naman dito na ayaw ko ang presensya nito. Miss na kita anak. Mahinang anas nito sa akin. Hindi ko alam kung bakit natatawa ako sa sinasabi nito. Miss, elementary ako nung iniwan niyo ako sa San Agusta. Si Mary lang ang isinama niyo sa pag-alis niyo. Nabuhay ako na sina lolo at lola ang mayroon ako. May chance kayong kunin ako noon. Pero mas pinili niyong hindi. Ganun ba ang miss? Mahirap kasing ipaliwanag ang estado mo ngayon na kayo kong ani nito. Mahirap talaga. Dahil ilang taong pagkukulang nyo sa akin ang kailangan nyong ipaliwanag kung bakit. Umalis na ho kayo. Iwan nyo ako rito. Mas kailangan ko pa sa buhay ko sina lolo at lola at ang mga auntie ko kaysa sa inyo. Rude na ani ko sa ginang. Napabuntong hininga ang babae. Pilit ang naging ngiti. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang kami. Hihintayin muna namin si Meredith na makauwi rito bago kami umalis. Kahit para itong maamong tupa. Matigas pa rin ang ekspresyon ko rito. Nang makalabas ito, ay pabagsak akong nahiga sa kama. Nakakainis. Babalik na lamang ako sa apartment ko kung ganitong makikita ko sila palagi rito. Hindi ko alam kung anong oras ang uwi ni Meredith pero hinintay ko siya para makausap. Bara-bara akong magdesisyon. Emosyon ko pala ang palaging hinahayaan kong mangibabaw. Ganito ako noon. Si Jan lang na best friend ko ang may mahabang pasensya sa ugali ko. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lamang kami. Hihintayin muna namin si Meredith na makauwi rito bago kami aalis. Kahit pa para itong maamong tupa. Matigas pa rin ang ekspresyon ko rito.
Nang makalabas ito, ay pabagsak akong nahiga sa kama. Nakakainis! Babalik na nga lang ako sa apartment ko kung ganito ang makikita ko palagi. Hindi ko alam kung anong oras ang uwi ni Meredith, pero hihintayin ko siya para makausap. Bara-bara ako kung magdesisyon. Emosyon ko palagi ang hinahayaan kong mangibabaw. Ganito ako noon. Si John lang na best friend ko ang may mahabang pasensya sa ugali ko. Kapag ka nag-a-attitude naman ako sa harap ng lolo at lola ko, ay tiyak na nahataw na ako ng walis tambo. Nakikiramdam lang ako. Kumatok si Papa para maghapunan, pero hindi ko pinapansin. Sunod si Mama. Pero nagmatigas pa rin ako. Muling may kumatok sa pintuan ng silid ko. It's me. Nakahanda ng hapunan. Si Timothy yun. Hindi ako gutom. Huwag niyo na nga akong alalahanin. Hindi ako gutom. Huwag niyo na nga akong alalahanin. Hindi ako nakarinig ng tugon mula sa nakabarang pinto. Nagtalokbong na lamang ako pero ilang minuto lang ang lumipas ay narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Napagbungis-ngis tuloy ako na parang nagulat kaya parang may pumitik na kirot sa binti ko dahil sa biglang pagbalikwas ko. Timothy! Gulat na ani ko sa lalaki. Pumasok ito. Bit-bit ang tray kung saan naroon ang hapunan. Oh, kumain ka. Dumiretso ito sa coffee table na nakaharap sa bintana. Doon ito yun ipinatong. Saka sinulyapan ako na walang kakilos-kilos sa kama. Basta na lang ito pumasok. Hindi ba nito naisip na kasalukuyang narito sa bahay nito ang mga magulang ni Mary? Pabor na pabor ang mga magulang ko sa lalaking ito para sa kapatid ko. Tapos ngayon, nakakalimot na naman yata na mabuting asal ang lalaking ito. Basta na lang papasok ng silid. Walang paabiso. Iwan mo na dyan. Ako nang bahala. Umalis na sila para hindi ka mailang. Kain ka na. Mahinahong ani nito. Iwan mo na lang nga dyan. Labas ka na rin dahil baka abutan ka pa ni Meredith dito sa kwarto ko. I'll stay here. Wala rin naman akong makakausap sa sala or sa kwarto ko eh. Ano na lang ang iisipin ng kakambal ko kung abutan ka niya rito? Huwag mo namang hayaang masira ang relasyon namin ng kakambal ko. Hindi na nga kami okay ng parents ko. Si Mary lang ang tumuring sa aking pamilya. Huwag namang pati siya. Ilabas na lang natin ito. Biglang lungkot ng tinig nito. Doon ka na lang kumain kung naiilang ka sa akin. Biglang kuha rin ng tray na ipinatong niya sa coffee table. Napapantastikahan na. Sumunod ang tingin ko sa lalaki. Wala na ring choice kundi sumunod na. Nasa pinto na ako nang sumulpot na. At biglang lapit sabay buhat sa akin. Agad kong naramdaman ang init ng katawan nito. Lalo't nakasando lang ito na pang itaas nito. Napakapit din ako sa leeg nito sa takbo na mahulog at madagdagan pa ang injury ko. Nakarating kami sa sala. Ingat na ingat nito na ipinatong sa upuan ang aking sarili. Gusto mo bang subuan pa kita? Tanong nito sa akin. Sarcastic ba yung tanong mo? I'm fine, Timothy. I'm perfectly fine. Huwag mo naman akong buhayin. Injured lang ako pero kaya ko pa rin kumilos. Hindi mo ko kailangang subuan dahil may mga kamay naman ako na pwede kong gamitin. Iyon ang pagiging sweet at maasikaso mo. Hindi mo kailangang gamitin sa akin yan. May asawa ka. Siya ang pagtuunan mo ng pansin. Pero busy siya. Nag-iwas ito ng tingin. Kaya sa akin mo ginagawa. I'm not your wife. But I am your sister. Sister-in-law. But I want to. No.
Tapos ang usapan. Uuwi na lang ako sa apartment ko. Hindi ko sisirain ang relasyon namin ng kapatid ko dahil lang sa isang lalaki. Hindi ikaw ang hahayaan kong sumira ng tiwala at respeto ng kakambal ko. Para itong nabahala. Mabilis na ginagap ang aking kamay. Don't do that, please. Binawi ko ang palad na hawak-hawak nito. Uuwi na ako sa apartment ko. Hihintayin ko lang dumating si Mary. Mag-uusap pa kami. Iwas na lang din sa pagtatagpo ng landas namin ng mga magulang ko. Hindi ko ba pwedeng mabago ang isip mo? Fine. Iiwasan na lamang kita. Huwag ka na lang umalis. Masayang-masaya ang asawa ko na naririto ka. Madalas kanyang kinikwento sa akin pati na kung gaano siya kasaya na nasa iisang bubong na kayo nakatira. Tiyak na madidisappoint yon sa oras na malaman na magpapaalam ka na. Biglang nalito na naman ang kanyang isip. Kanina buo na ang loob ko pero ano nga ba ang mararamdaman ni Mary kapag ka nagpaalam ako sa kanya? Ang usapan namin nung una, kapag ka magaling na at kaya ko nang bumalik sa regular kong trabaho, saka ko uuwi. Please, promise, iiwas na ako sa'yo. Kunwari, hindi ka na lang nag-i-exist. Nalungkot naman ako roon. Okay naman kami nito. Para na nga rin kaming magkaibigan. Dahil ito at si Mary naman talaga ang takbuhan ko noong mga bagong salta ako rito sa Metro Manila. Pero mas mabuti na yon kaysa makasira ako ng relasyon. Witness ako kung gaano kamahal ni Timothy ang kapatid ko. Kung paano nito ilang ulit na sinubukang mag-propose kay Mary. Sisimulan ko yun ngayon. Please, kain ka na. Ito yung gamot mo. Inihanda ko na. Ikukuha lang muna kita ng tubig. Muntik pa itong matisod sa paa ng upuan sa kama. Pagkatapos ako nitong bigyan ng tubig ay umalis na ito sa kusina. Naiwan ako. Tahimik na akong kumain. Pagkatapos kumain, hinugasan ko na ang mga kailangang hugasan. Uminom na rin ako ng medicine ko, saka lumabas ng kusina. Nakita kong nanunood si Timothy ng TV. Miss mo na ako, no? Gusto mo ko makita. Bahagyang natawa ang lalaki. May kausap pala sa phone. Sino naman ang kausap niya? Si Mary? Bakit hindi ba sila nagkikita? Wait, chicks ba? Hindi ko tuloy alam kung hahakbang na ba ako patungo sa kwarto ko o mananatili sa kinatatayuan ko ngayon at makikinig. Talaga? Excited na tanong ni Timothy. Para tuloy gusto kong lumapit dito at idikit sa cellphone nito ang tenga ko. Curious ako kung sino yung tumawag. Mali naman kung tanungin ko. Sino ba naman ako para gawin yon? Hindi naman ako asawa nito. Nasaan na ba kasi si Mary? Nang lumingon si Timothy ay parang nagulat pa ito nang makita ko. Tapos agad nitong tinapos ang tawag na parang nahuli ito sa akto. Matutulog na ako, paalam ko rito. Hindi mo ba tatanungin kung sino yung kausap ko? Hindi. Hindi mo naman ako asawa para gawin ko yun eh. Tiyakin mo lang na hindi chicks yan ha. Isusumbong kita sa kakambal ko. Cold na ani ko sa kapaika-ikang naglakad. Agad ding sinenyasan itong huwag lumapit. Narinig ko pa nga na bunglong ito. Oo nga pala, sabay balik ng upo. Tamang-tama naman ay bumusi na sa labas. I think si Mary na yan. Agad na tumayo si Timothy at patakbong tinungo ang pinto. Inihatid lang ni Timothy si Mary. Kaya for sure nagtaksi lang yon. Nanatili ako sa kinatatayuan ko at naghihintay. Saglit lang na magkasunod na silang pumasok. May mga bitbit na shopping bag ang kakambal ko. Nagtaka pa nga ako nang lumapit si Timothy at inabot ang 4 na shopping bag na nasa kaliwang kama nito. Para sa iyo yan, Clau. Si Mary yung nagsalita. Bakit nag-abala ka pa?
Takang ani ko sa kapatid. Halatang mamahalin ang brand base na rin sa tatak ng shopping bag. Sumaglit lang ako sa mall, naisipan kong bilhan ka ng kahit ano. Kayo ni Timothy. Napasarap ang shopping, love. Kahit mo ang ginamit ko ha, paglalambing pa nito sa asawa. Nakabalik na si Timothy sa pwesto niya kanina. Walang problema sa akin yung love, para naman sa'yo ang pera eh. Tignan mo itong isang to, kaya mas lalo akong nai-spoiled eh. Reklamo nito pero halata namang gustong-gusto nito ang pag-i-spoil ni Timothy sa kanya. Because you deserve it. Nakita ko pang ginagap ni Tim ang palad ni Meredith sa kahinalikan yon. Sanay na akong makita ng ganon ang gesture ng Timothy na yon sa aking kakambal. Sweet na dati pa ang dalawang ito. Sweet, iwan ko muna kayo dyan ha, para naman may privacy ang mga ito. No, stay here. Dito ka muna. Samahan mo muna kami. Alam mo namang hindi ka pa inaantok eh. Lumapit si Mary sa akin, kinuha ang shopping bag at inilapag yon sa gilid ng pintuan. Sa kanya ko inalalayan patungo sa single coach. Ito naman ay naupo sa tabi ng asawa nito. Agad itong inakbayan ni Timothy at marahang hinaplo sa mukha nito. Nga pala, nag-text ka sa akin kanina. Nasaan na sila mama? Sabi mo, narito pa sila. Umuwi na sila. Ha? Ang bilis naman. Pwede naman silang matulog dito ah. Parang malungkot pa ito. Mukhang nami-miss din ito ang parents namin lalo't nakabukod sila ni Timothy. Baka ako talaga ang sagabal. Sorry Mary. Ako ang dahilan kung bakit umalis sila. Hindi mo kasalanan, Clau. Nagpaalam sila sa akin dahil gabi na. Uwi na raw sila dahil baka daw matraffic sila kung hihintayin pa si Meredith. Yun naman pala eh. Wala kang kasalanan. Ito naman? Akuin ba naman? Ang kasalanang hindi naman ginawa. Humagikgik pa ito sabay patong sa balikat ni Timothy ng ulo niya. Imbis na sa TV ang titig ni Timothy ay nasa akin. Katabi nito ang asawa niya. Pero yung titig niya sa akin ay parang kami lang ang tao rito sa sala. Ibinaling ko ang tingin ko sa TV. Hindi ko papatulan ang titig nito. Oo nga pala Timothy. Ang lapit na ng birthday mo ah. Yung plano nating mag-out of town, i-push na natin. Na-approve na yung leave ko. That's good. Ikaw na magplano ha? Of course. Ako nang bahala, Clau. Clau? Pwedeng patulong? Of course. Tugon ko sa kapatid ko. Ire-ready ko na kaagad ang mga kailangan gawin para makonta ko na rin ang mga family mo. Timothy, pati mga friends mo ha? Oo. Hindi ko yung kakalimutan. I guess, ilang araw akong mag-iisa kung mag-out of town sila. Claudette, kasama ka syempre. Nakangising ani ni Meredith sa akin. Ha? Bakit pati ako? Narinig ko ang masayang tawa ni Meredith mula sa ikalawang palapag ng bahay. Bukas ang biyahe namin patungo sa isang resort. Idaraos doon ang kaarawan ni Timothy. Nakapagpa-reserve na rin si Mary ng ilang bilya para sa amin at sa pamilya ni Timothy na dadalo sa ilang araw na selebrasyon. Inayos ko na ang gamit ko. Mabuti na lang din at medyo okay na ang paa ko. Huwag ko lang talagang masyadong pagurin. Hindi rin advisable na maibabad ng matagal sa tubig. Kaya tama lang din ang desisyon ko na magdala ng 3 libro na babasahin ko roon. Yun pa nga ang una kong inilagay sa maleta. Tapos, nagalit ka sa akin kasi nalasing ako. Tapos naisip kong maligo sa dagat. Tawang-tawa na ani ni Mary. Nagkukwentuhan sila about sa isang out-of-town trip nila na muntik nang ikasira ng relasyon nila dahil sa katigasan ng ulo ng kapatid ko. Abot dito sa kwarto ang ingay nila dahil bukas na naman ang bintana at pinto ko. Nasa balcony ang mga ito na nakatambay, kaya naririnig ko, "Makulit ka kasi." Halos iutos ko nang itapon ang lahat ng alak na binaon sa trip na yon dahil sa katigasan ng ulo mo. Well,
Mas minahal mo nga ako noon dahil na-challenge ka kung paano ako paamuin. Nagpatuloy ako sa pag-aayos. Kumikilos ako pero yung dalawang tenga ko ay nakapokus sa kwentuhan ng mag-asawa. Ang saya-saya nilang pakinggan. Kanina pa sila tapos mag-ayos ng gamit nila. Nasa sala na nga ang dalawang maleta nila. Ngayon ko lang naharap dahil halos natulog lang ako maghapon. Dinampot ko ang babaunin kong tsinelas. Ayaw ko namang bumili pa roon. Kung si Mary, madaling magbitaw ng pera sa mga gustong bilihin, ako, kahit may ipon naman ako, ay takot na takot akong gumastos. Kung paano ko tipirin ang sarili ko sa San Agusta, ganun pa rin naman ako dito. Kahit naman hindi ko maalala ang 2 years na memories ko rito sa Maynila, ay alam kong hindi naman ako nagbago. I'm so excited. Miss na miss ko ng kapatid mo. Hindi na kami gaanong nakapag-banding nun eh. Masyadong busy sa pag-aaral niya. Ayun, maldita pa rin yon. Halos school bahay kaya kahit mga family event, hindi na nakakapunta. Ngayon na nga lang ulit nag-oo sa ganitong event eh. Dinig ko na ani ni Timothy. Hindi ko kilala ang kapatid nito or baka na-meet ko na pero kasama sa mga nawala sa alaala ko. Isinara ko na lamang ang maleta nang mailagay ko na ang mga gamit ko. For sure, mawawalang kamalditahan nun kapag nakita niya ako. Miss ko na talaga siya. Pare-pareho na rin kasing busy love. Dinig kong ani ni Timothy. Ang lambing ng boses nito, yung madarama mo kahit nagsasalita na lang yung love ni Timothy sa kapatid ko. Kaya talagang hindi ko hahayaang makasira ako ng relasyong tulad nito. Ako ang unang tututol. At dito na po nagtatapos ang chapter 5 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.